Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Papuri po sa ating po Panginoon. At tayo po ay dadako sa ating pong pangalawang gawain, ang gawain po ng pagbibigay. At nalabo ng aking mata. Ayan. So, sa Bible po, ang unang na-mention po doon, regarding tithes or pagbibigay po ng tithes ay nangyari po sa Genesis 14 verses 19 to 20. At ang una pong tao na gumawa nito ay sino po nakakaalam? Si Abraham. Ayun. So, yun, naganap po ito. Sabi nga nung siya po ay nakipaglaban, bumalik mula sa pakikipaglaban, at during po sa encounter na yon, siya po ay nagbigay po ng kanya pong offering kay Melchizedek, ang king po ng haring yun nga po, si Melchizedek ang hari ng Salem at high priest din po ng ating pong Panginoon. At dito po nakita po natin na siya po ay nagbigay, kumbaga the story tell us na kaya po siya nagbigay ng kanya pong offering ay dahil siya po ay pinagtagumpay ng ating pong Panginoon. Kaya sa ating pong mga buhay bilang mga Kristiyano, di po ba, marami po tayong mga battle. So, hindi lang po pag tayo po ay nabibiyayaan financially, saka po tayo nagkakaloob sa ating po Panginoon. Hindi po pala ganon. So, in every winning battle po natin sa ating pong buhay ay masarap po sa pakiramdam, di po ba? Na tayo din po ay magbigay ng pasasalamat bilang pasasalamat sa ating pong Panginoon. At nabanggit din po dito po sa Genesis, ang pangalawa po na tao na nagbigay din po ng kanya pong tithes na binabanggit po sa Bible ay si Jacob. Sabi po dito sa Genesis, basahin ko po pala itong Genesis 14, 19-20. Maganda po, sabi po dito. And he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, Creator of heaven and earth, and praise to be God Most High, who delivered your enemies in your hand. So every time po pala na, yun nga, tayo din po ay dinideliver ng Lord sa ating pong mga kaaway. Ewan ko po sa atin kung sinong may mga kaaway. Siguro may mga nakakaaway dahil sa mga pautang, di po ba, sis? Ayan. At minsan ay mahirap pong maningil. At kung minsan, sila pa yung galit po sa atin. Pero salamat po sa Lord kasi nga po, siya po yung yung nagbabalik sa atin kung ano po yung nawala sa atin. At ito po, basahin ko po dito po sa Genesis 28, chapter 28, verses 20 to 22. Maganda din po sinasabi dito, sabi po dito, Then Jacob made a vow saying, If God will be with me and will watch over me on this journey, I am taking and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's household. Then the Lord will be my God, and this stone that I have set up as a pillar will be God's house, and of all that you give me, I will give you a tenth. So, yun po, dito po nakita din po natin na si Jacob ay nagbigay din po ng kanyang pasalamat sa Lord in return sa provision ng Lord sa kanya pong buhay. So, sa ating pong mga buhay, kailan po ba tayo pinagkulang ng Lord? Di po ba never? Kaya napakasarap po na tayo po ay, yun nga, magbalik bilang ating pong Panginoon sa araw-araw po niyang provision sa atin, sa kalakasan, sa pagkain sa araw-araw, at sa financial, especially, hindi po niya tayo pinagkulang. Kaya napakasarap po na ibalik sa Lord
yung pong para po sa Kanya at para po magamit po sa kaluwalhatian ng ating pong iglesia para po sa ikaguglory ng ating pong Panginoon. So, hindi lamang po minsan kasi nakakapagbigay lang tayo dahil tayo binibless ng Lord financially, di ba? But masarap po sa pakiramdam bilang mga mananampalataya na kung iisipin po natin yung provision ng Lord, yung protection ng Lord sa atin sa araw-araw, yun nga po kagaya na nabanggit ko kanina, kung tayo po ay laging tatagumpay ng ating pong Panginoon, napakasarap po talaga na magbalik po sa Kanya ng mga papuri, di po ba? Pasalamat sa ating pong Panginoon. So, salamat po sa Lord at tayo po ngayon ay magbabalik ng ating pong mga tithes and offering bilang pasalamat sa ating pong Panginoon. Yes, Lord, once again, salamat Ama na sa buhay na ito, Lord God, patuloy niyo po kaming sinasamahan, Panginoon. Patuloy, Lord, na kayo yung Diyos, pinapatunayan nyo sa bawat araw, na kayo yung Diyos na hindi po nagkukulang, hindi po nagpapabaya sa lahat ng nagtitiwala po sa inyo, O God. Salamat, Ama, sa buhay ng aking pong mga kapatid na narito ngayon, Lord God, na bukas ang mga palad, Panginoon, na magkakaloob, Lord God, para po sa aming pong iglesia, Lord. Salamat, Ama, na patuloy, Lord, na kayo po yung nagsusustain, Panginoon, sa lahat ng aming pong mga pangailangan, gaya po ng inyong pong pangako, Panginoon, na hindi niyo po kami pagkukulangin, Panginoon. As long as inuuna po namin, Panginoon, ang inyong pong kalooban, Panginoon, at ang inyong pong katwiran, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Thank you for your promises, Panginoon, na aming pong mapanghahawakan, Lord, sa aming pong mga buhay. At Lord, salamat na patuloy na nire-remind niyo po kami na hindi po kami dapat mangamba, hindi po kami dapat matakot, sapagkat kayo yung Diyos namin, Panginoon, who created the heaven and earth, Panginoon, ang Diyos na mayaman at Diyos na hindi po nagkukulang kailan paman. Panginoon, inyo nga pong pagpalain, Panginoon, ang aking pong mga kapatid na magkakaloob sa gawi pong ito at ang mga salapi na malilikom, Panginoon, sa gawi pong ito ay magamit lamang, Ama, para po sa inyong pong kalwalhatian. Sa inyo po ang pinakamataas ng papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.